mga mahalay na video call, iba't ibang uri ng kontrabando, at mga paratang ng sexual na panliligalig. Ilan lang ito sa mga paratang kay Mackenzie Cheryl, ang hell on wheels na dalagita matapos siyang makulong. Ikukwento ko sa inyo ang mga gulo na napasukan niya sa loob ng kulungan at ang mga kakaibang bagay na inamin niyang ginawa niya. Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix. Ang hukom nagpadala kay Mackenzie Cheryl sa kulungan, malamang habang buhay, ang tumawag sa kanya na Hell on Wheels. Dahil nagmaneho siya ng 100 milya bawat oras at ibinangga sa isang pader na ikinamatay ng nobyo niyang si Dominic Russo at ng kaibigan nitong si Davion Flanagan. Narito ang mga opisyal ng Strongsville PD, Ohio na tumugon sa insidente noong Hulyo 31, 2022. Nagre-record, nakakabit, nakakonekta sa Wi-Fi. Kailangan nating basagin ang bintana. 2, kailangan pa natin ng dagdag na mga unit. Hindi mapakas na itindihan. Isa. Doon at gawin mo ito. Ngayon na. Walang gusob. Nagre-record, nakakabit at nakakonekta sa Wi-Fi. Diyos ko, wala humihinga. No one's Walang humihinga. Sige, basagin mo yung bintana. Bust that window out. Diyos ko, pare. Sino ang nakakarinig ng boses ko? Sino ang nandito? Mga driver. Radio. Humihiga at wallet, hey driver. I-report na natin ito. Ayos. Hi, Brian. Kumusta, Brian? Masaya akong i-report ito. Sana maging maganda ang taon mo. Hi, Tommy. Kailangan nating magbukas ng linya dyan. Sige, dito. Basama to, mga pare. Buhay pa siya. Kailangan natin siyang ilabas bukas. Sige, subukan mong abutin kahit papaano. Ayon sa mga piskal, sinadya ang aksidente. Halos mamatay si Mackenzie pero nakaligtas. Sabi ng abogado niya, nagka-medical na insidente siya at nagsisisi siya sa kakilakilabot na nakamamatay na aksidente. Iyan ang pahayag ng magkabilang panig. Nagsisilbi siya ng 2 sentensyang tig-15 taon hanggang habambuhay sa pagpatay kina Dominic at Davion. Tinawag din ng hukom si Mackenzie na Hell on Wheels. Sa Netflix docu The Crash, pilit pinapakita ni Mackenzie na nagsisisi siya. Pero alam mo ba, batay sa tala ng Department of Corrections ng Ohio, nagdulot ng matinding gulo si Mackenzie sa maikling panahong nasa bilangguan siya. Ikukuwento ko sa iyo ang lahat, ang reklamo ng sexual harassment, pagpapakita niya ng dibdib, at iba pa. Ang ilan sa mga paglabag ay mukhang maliit lang, habang ang iba naman ay mas seryoso. Noong Mayo 2024 na pahamak si Sherilla dahil nasa maling lugar siya sa maling oras. Isinulat ng opisyal sa petsa at tinatayang oras na 11:40 ng gabi. Nakita si Sherilla sa dayroom sa second floor na gumagamit ng tablet at nakikipag-usap. Pangalawang beses na natagpuan si Bilanggo Sherilla sa dayroom matapos itong isara pagkatapos ng wreck. Si Bilanggo Sherilla ay kinasuhan sa paglabag na 5.6 dahil wala siya sa tamang lugar. Sabi ni Mackenzie, hindi ko lang talaga alam. Inamin niya ang kasalanan at napatunayang nakasala ng hearing officer.
Sa Oktubre 2024, lumala pa ang mga paglabag. Ayon sa ulat, nung nabanggit na petsa at oras, ako si Official Bryce ay nagsagawa ng random na pagsisiyasat sa mga kama. Habang nagsasagawa ako ng pagsisiyasat kay Bilanggo Shirilla, nakakita ako ng 2 pares ng binagong pantalon, isang bentilador na may pangalan at numero ng isang bilanggo na tinanggal at pinalitan ng pangalan ni Shirilla sa parehong bahagi, at 4 na larawan mula sa magasin na may hubad na mga larawan. Dahil dito, kakasuhan ko siya ng 12 tuldok 3, pagkakaroon ng ari-arian ng ibang bilanggo, at 12 tuldok 7, pagkakaroon ng kontrabando. Sabi ni Shirilla sa mga kawani ng kulungan, "Oo, akin ang ventilador at pantalon. Inisuko ko ito sa quartermaster at kinasuhan ako." Isinulat ng opisyal ng pagdinig, sisirain ang kontrabandong ventilador, ibabalik ang mga larawan, at ibabalik ang pantalon sa quartermaster. Napatunayang nagkasala si Shirilla at naalis ang commissary privilege niya ng 30 araw noong Nobyembre 2024 muli siyang naisulat sa ulat. Ayon sa ulat, noong 11/11 ng Nobyembre 2024, bandang alas 2:40 ng tanghali, huminto kami ni Opisyal Graham ng mga nakakulong na individual para sa random na pagsusuri. Hininto si Shirilla at kusa niyang inabot isang blok ng keso at isang pakete ng noodles mula sa kanyang hoodie. Hindi rin nakasuot ng state shirt si Bilanggo Shirilla papuntang CFS, kaya lumabag siya sa dress code. Sinuot din niya ang binagong state hoodie na may beads. Pinapapatawan ko ng kaso si Bilanggo Shirilla ng 6 dahil sa maling kasuotan sa CFS at 12 dahil sa pagkakaroon ng kontrabando. Tinawagan ako ni Official Shonlab mula Hale at sinabing si Shirilla ay may suot na state shirt sa ilalim ng 2 hoodie. Sinadya pa rin ni Bilanggo Shirilla na itupi ang kwelyo at shirt niya para magmukhang walang suot na state shirt. Inamin ni Shirilla ang kasalanan at naban siya sa mga package ng 30 araw. Pagkalipas ng 2 araw, napagalitan ulit siya dahil sa kanyang suot. Noong petsa at oras na iyon, nakita kong suot ni Shirilla ang binagong asul na sweatshirt na ginawang hoodie habang sinusuri ko ang mga lumalabas na bilanggo mula sa CFS. Alam ni Shirilla na bawal baguhin ang personal na area-arian. Inamin niyang kanya ang sweatshirt pero hindi raw niya ito binago. Nawalan siya ng commissary access ng 30 araw. Noong Abril 20, 2025, muling nasulatan ng paglabag si Mackenzie Shirilla dahil sa paglabag sa patakaran sa video visits. Habang nire-review ko ang video visit, napansin ko na si Bilanggo Shirilla ay may bisita na dating bilanggo na pinalaya na, ayon sa opisyal. Napansin ko na ang pangalan sa video ID ng bisita ay hindi tumutugma sa taong ka-video visit niya. Ang pangalan ng bisita ay tinanggal at siya ang aprobadong bisita sa DOTS. Ang tunay na bumisita na tinakpan ang pangalan ay hindi aprobadong bisita at hindi dapat bumisita kay Shirilla. Lampas 100 beses na silang nag-video visit, ginawang aplikante ang bisita at nakablock na siya sa GTL. Nagpadala ako ng video snapshot na tinakpan ang pangalan ng bisita. Dumala si Mackenzie sa pagdinig, hindi nagsalita at umamin ng kasalanan. Nawalan siya ng access sa mga elektronikong gamit ng 30 araw. Kinabukasan, nagkaproblema ulit siya sa mga gwardiya. Sa pagkakataong ito, inakusahan si Mackenzie ng sexual harassment at hindi tamang pagsuot ng kanyang mga damit. Isinulat ng corrections officer, nilapitan ko si IP Shirilla habang nasa opisina siya ni Case Manager Jones upang dalhin siya sa banyo para tingnan kung maayos ang kanyang pananamit. Dati nang nasa opisina ni Ginong Reams si IP Shirilla at hiningi niya ang hoodie nito dahil binago at naging kontrabando. Ayon kay IP, hindi niya ito maibigay dahil hindi maayos ang suot niya sa ilalim ng hoodie. Nang sinabi kong dadalhin ko siya sa banyo para ayusin ang kasuotan niya at kunin ang hoodie niya, sinabi niya na kung tigasan siya dahil sa suot ko, kasalanan niya yon, pero ibang salita ang ginamit niya para doon. Pagdating sa opisina ni Binibining Jones, sinabi niya kay Binibining Jones na sumama sa amin papuntang banyo dahil hindi siya komportabel. Pagpasok sa IP na banyo, binuksan ni IP Shirilla ang zipper ng hoodie niya at naka-sports bra lang siya sa loob ng bukas na state shirt. Inutusan siyang ibutones ang kamiseta niya at ibigay sa akin ang binagong hoodie niya. Habang nasa banyo kami, sobrang bastos at malakas ang boses niya. Tinatanong kung binago niyang jacket lang ba talaga ang inaalala namin. Ilang beses nang na-report ang IP na ito dahil sa bawal na damit. Binigyan siya ng bagong uniforme ng estado kapalit ng binago niyang damit. Ang hoodie niya ay halatang pinapaliit at masyadong hapit. Sabi ni Shirilla, "Sumama ako sa kanya sa banyo. Hindi ko sinabi yon. Sumunod lang ako sa utos. Hindi ako naging bastos."
Umamin si Shirilla sa paratang at pinarusahan. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, pagsapit ng Agosto 2025, may panibagong insidente kaugnay ng alegasyon ng sexual na aktibidad. Ayon sa ulat ng asal, inilagay ni IP ang kanyang mga kamay sa loob ng pantalon ni IP Shirilla sa bandang putan. Ipinapakita sa mga tala na itinanggi ni Mackenzie na nangyari ang insidenteng ito. Nagdeklara ng walang sala ang lumabag at sinabi, "Hindi ko siya pinayag ang hawakan ako. Wala pa akong paglabag na may kinalaman sa sex. At hindi ako yon. Hindi ko ginagawa ang ganon. Marami pang dapat pag-usapan." Kaya gusto kong ipakilala si Justin Paperney. Isa siyang crisis manager sa isang kumpanyang tinatawag na White Collar Advice at nagbibigay siya ng payo sa mga tao kung paano harapin ang pagkakakulong. Kaya Justin, maraming salamat sa pagsama sa akin. Pinahahalagahan ko ito. Ikinagagalak ko. Gusto kong talakayin agad ang mga record ng kulungan na ito. Ang ulat na ito, isa sa mga ulat na ito, ay mula Setyembre 2025. Kaya si Mackenzie ay mahigit 1 taon nang naroon sa puntong ito at ilalagay natin ito sa screen. Sinasabi dito, nire-review ni Opisyal Miller ang mga via-path na pagbisita. Ito ang sistema ng video na pagbisita. Isa itong tao. Kasama ni Mackenzie ang isang hindi aprobadong tao. Sa pagbisitang ito, maraming hindi angkop na nangyari. Naganap ito noong 6:06 na ng gabi. Ipinakita ni Mackenzie Shirilla ang kanyang dibdib sa bisita. 9:08 ng gabi, nagpakita ang bisita ng sex toy at ipinakita din ang kanyang dibdib. Pagkatapos, 7:42 ipinakita ng bisita ang dibdib niya habang may hawak na sex toy. Malinaw ang description dito, Justin, at hindi ito maitatangi ni Miss Kenzie Shirilla. Kaya, ano ang opinion mo tungkol sa ulat ng asal na ito? Karaniwan ba o hindi pangkaraniwan ang ganitong pangyayari? Mga taong gumagawa ng sexual na aktibidad sa video visit. Hindi ito kakaiba sa kasamaang palad. Tingnan mo, karaniwan ang mga paglabag sa disiplina sa kulungan. Pero ginagamit ko ang analogy na parang speed limit na 65 tapos umaandar ka ng 75, baka okay ka pa rin. May mga bagay na pinapalampas ng staff sa kulungan dahil marami silang inaalala. Pero kung gagawa ka ng mapanirang gawain na nagbabanta sa seguridad ng institusyon, para kang umaandar ng 125, pwedeng matanggal ang bawas sa sentensya dahil sa mabuting asal at mapunta sa segregation. Narinig ko siya nagrereklamo sa video kasama ang nanay niya na ayaw niya sa protective custody. Siyempre, sa ganitong sitwasyon, ilalagay siya sa protective custody para mahiwalay sa ibang maayos ang asal na bilanggo. Simula nang makulong siya, naging halimbawa siya ng maling gawain. Wala rin siyang simpatya sa mga biktimang nawasak ang pamilya. Lahat ay tungkol sa kanya, sa imahe niya, sa ego niya. At dahil dito, hindi rin nakakatulong na may mga magulang siyang laging pumapabor sa kanya. Dahil sa ugali niyang ito, kalimutan mo nang makalabas siya ng kulungan sa loob ng 15 o 20 taon. Sadyang tinatahat niya ang landas na magpapanatili sa kanya sa kulungan habang buhay dahil sa mga ginagawa niya gaya ng paggamit ng sex toys sa video visit. Mali rin ang mga payo sa kanya. Sigurado bang may natatanggap siyang payo? Hindi rin natin alam kung may tumutulong talaga sa kanya dahil sa tingin ko, hindi nakatulong at mas nakasama pa sa kanya ang Netflix documentary na ito. Siyempre, layunin ng Netflix na makakuha ng manonood, kumita at dumami ang subscribers kaya hindi sila gagawa ng kwentong makakatulong sa kanya. Hindi niya ito napapansin kaya gumagawa siya ng desisyon na sa tingin ko'y madudulot ng habang buhay na pagkakakulong. Hanggat di niya alam ang epekto ng mga ginagawa niya, tuloy lang siya. Pinag-uusapan natin ang mga nagsasabi ng totoo. May mga enabler siya na nagsasabi ng gusto niyang marinig. Kung may magpayo sa kanya, matatanggap ba niya iyon? Sa aking narinig at natutunan, hindi. Habang pinapakinggan ko ang mga tape na ito, nakakahiya at nakakasuka. Gusto kong malaman ang saloobin ng mga biktima. Nahihiya ako, patawad. Puro klise ang sinasabi ng pamilya. Tinatanggap ba niya ang pagsisisi? Parang wala lang sa kanya. Ang focus niya, gusto niya makalabas sa protective custody kahit nasa paligid siya ng mga kakaiba at may sakit na di niya alam baka siya rin ang problema. Darating ang oras na kailangan niyang marinig ang totoo at tanggapin ito maliban kung nais niyang makulong habang buhay. Nasa kanya ang desisyon. Nagkaroon siya ng isa pang paglabag kung saan inakusahan siyang nadnakaw ng maraming gamit na gusto ko ring ipakita sa screen. Ayon sa kanila, nakita siyang may suot na dangle na hikaw na may palamuting ninakaw mula sa silid ng gamit. Mayroon siya mga bote ng pintura, wax, 11 tubo ng pintura, plastic na lalagyan, mahigit 20 bato, homemade na unan, binagong painted na Vans na sapatos, una na walang resibo, 2 berdeng t-shirt,
pekeng pilikmata, neck scarf, 2 long sleeve na t-shirt, pom na hikaw na gawa sa mga ninakaw na gamit, at iba pang mga bagay. May mga bag siyang beads at iba pang gamit na di niya dapat hawak. Tinanggap niya ang ulat ng paglabag at sinabi niyang hindi siya nagnakaw. Ani niya, nakuha niya ito kay ganito dahil mahilig siyang magpinta ng tasa at siya ang nagbigay ng mga gamit. Nagbayad ako ng 10 bawat isa para sa kindware, tapos ini-refer yon sa infraction board, kaya napahamak siya. Seryoso ba talaga yon? Parang ang dami niyang koleksyon ng gamit doon. Sabi niya hindi niya ninakaw ang alinman, pero pinalalabas nilang ginawa niya. Sa huli, umamin din siya. Pinakamagandang sagot niya sa incident report ay yung wala siyang sagot dahil tuwing sumasagot siya, oo, inaamin niyang guilty siya, pero di naman tinatanggap ang responsibilidad. Panay pananisi at dahilan, di niya inako ang kasalanan. Ang ilan dito ay mga disciplinary infraction lang, tulad ng pagkuha ng pagkain sa chow hall o pagpasok sa ibang dorm ng walang pahintulot. Pwedeng palampasin ng staff ng kulungan ito, ngunit hindi na ito bago sa kanya. Patuloy siyang nandadaya, naghahanap ng madaling paraan at lumalabag sa disiplina sa kulungan. Nagulat ako na binigyan siya ng ganitong kalaking kalayaan sa kulungan para ipagpatuloy ang ginagawa niya na ilang dosena na, hindi lang 1, 2 o 3. At darating sa punto na makukuha niya mismo ang ayaw niyang mangyari. Kumpletong pag-iisa, 23 oras kada araw sa bunker. 3 beses lang sa isang linggo nakakapalabas para maligo at mag-ehersisyo. Maisip mo na lang ang mga reklamo o pagdadalamhati niya. Kung ako ang papayo sa kanya, sasabihin ko na dapat niyang intindihin na posibleng makalaya siya mula kulungan pagkalipas ng 20 o 30 taon. Matagal man, darating din yon. Kung magsisimula ka sa tamang desisyon, tinatanggap ko ang buong responsibilidad sa ginawa ko at nakikisimpatya sa mga biktima. Kung ako sila, gusto ko rin ng parusa at ganti. Sana kahit paano'y makadama sila ng kasiyahan sa pag-alam na mananatili ako sa kulungan sa susunod na 2 o 3 dekada. Sa halip, nag-iipon siya ng record ng mga paglabag sa disiplina at ipinapakitang wala siyang pakialam kaya ginagawa niya ang sarili niyang bida. Hindi yon ginagawa ng Netflix. Bagkus, lalo nitong pinapalakas ang pakiramdam niyang sikat o superhero. Inihahanda niya ang sarili para sa panahon na haharap siya sa parole board at sasabihing, pasensya na, nagbago na ako, hindi ko na uulitin, natuto na ako. Isang cynical na parole board ang magtatanong, nasaan ang record? Ano ang ginawa mo para ipakitang dapat kang palayain? Masisiguro ko sa iyo, ang pamilya ng mga biktima ay dadalo pa rin sa pagdinig kahit 15 taon pa. Kapag tinanggap niya ito, baka mas makagawa siya ng tamang desisyon. May mga tao na nagsasabing, sino bang may pakialam? Ang haba ng sentensya, di na ako makakalaya, dito na lang ako mamumuhay. Kung gusto kong magkaroon ng mga sex toy at video visit at may mga tagahanga sa buong mundo na iniidolo ako, okay lang, dito na ako habang buhay. Sa totoo lang, malamang makulong siya habang buhay. Mukhang ganun nga. Noong isang beses, nakatanggap pa siya ng tinatawag nilang ticket. Tinatawag nila itong ticket. Conduct reports talaga ang tawag dun, pero tinatawag ng mga preso na ticket. Sunod-sunod pa itong dumarating sa kanya, parang lahat ng ito. Sigurado akong bantay siya ng husto. Baka rin nagre-rebelde siya. Di natin alam lahat, pero mukhang sunod-sunod ang natanggap niya. Tinanggap at pinirmahan niya yon nang napilitan lang. Oo, kapag may nakita silang ganyan sa isang institusyon tulad nito, Justin, dapat institutionalized ka talaga. Alam mo, dapat sumunod ka lang sa patakaran. Pero parang mahihirapan talaga siya o may malaking problema. Nahihirapan siyang mag-adjust dito. Heto kung bakit. Sasabihin ko sa iyo kung bakit. Sa federal na sistema, shots ang tawag dito. Hindi siya naniniwalang may kasalanan siya. Kaya anumang kawalang katarungan ay laban sa kanya. Kaya bakit siya susunod sa mga patakaran na para sa mga bilanggo na totoong kriminal at lumabag sa batas, habang inilalarawan niya ang sarili na kasama ang mga baliw? Hindi niya kinikilala ang sarili niya bilang isa sa kanila. Hindi siya kabilang sa kanila. Siya ay inosente. Kaya ang kawalang katarungan na ito ay dumarating sa kanya. Kaya bakit siya dapat managot sa mga patakaran na hindi naman dapat ipataw sa kanya dahil wala naman siyang ginawang mali? Pinanghahawakan niya ang pag-asa. Tinitiyak ko sa iyo, humihiga siya sa kama matapos ang mahabang araw, umasang tatawag ang abogado niya at sabihin nanalo siya sa apela at uwi na siya bukas. Kung hindi dumating ang balitang yon at mukhang hindi nga darating, unti-unti niyang matatanggap ang realidad. Matatagalan pa ako rito. Habang siya'y tumatanda at nagmumuni-muni, mapagtatanto niyang naging hangal, nakakahiya at nakakadiri ang kanyang asal mula nang makulong siya.
Pero maaari pa niya itong baguhin. Lahat tayo ay maaaring maging mas mabuti kaysa sa mga desisyon natin noon, pero panahon na para magsimula siyang gumawa ng mas mabubuting desisyon. Hindi lang talaga niya iniisip na siya ay may kasalanan. Kapag binasa mo ang mga ulat ng asal na ito at napanood mo ang Netflix documentary na The Crash, tinitingnan mo ang buong larawan, ang 58 na pahina ng mga ulat ng asal, at makikita mo na hindi niya iniisip na may ginawa siyang mali. Nasa kulungan siya at iniisip na hindi para sa kanya ang mga patakaran at hindi niya kailangan sundin ang mga ito. Well, may ilang bagay kang kailangan harapin sa federal na sistema. Kapag nagkaroon ka ng 1 o 2 paglabag sa disiplina, tapos na. Mapupunta ka sa isolation cell, ililipat ka sa mas mataas na seguridad na kulungan, mawawala ang good time mo, mawawala pati ang pribilehiyo mong mamili sa commissary at ang gusto mong higaan o trabaho. Mahigpit ang parusa sa federal, lalo na sa iPhone at droga, di nila gusto yon. Pero dito sa institusyong ito, mas maluwag ang patakaran. Parang pagpapalaki ng bata, kapag gumawa ng mali, sinasabihan lang ng parusa pero walang mangyayari, kaya inuulit nila at lumalakas ang loob. Mayroon silang 40, 50, 60 na pahina ng mga ulat ng asal at pwede kanilang ideklarang guilty, isusulat nila ulit. Sa puntong ito, kung siya man ay nagmamaneho ng 75 o 100 at 50, hindi naman ganoon kabigat ang parusa. Kaya tuloy-tuloy lang niyang gagawin yon. Hindi ko nakikitang titigil siya maliban kung may mabigat na parusa tulad ng segregation na nakakulong ka sa isolation cell ng 23 oras bawat araw na hindi mo alam kung umaga o gabi. 3 o 4 na beses ka lang maliligo kada linggo. 15 minutong ehersisyo araw-araw at walang oras sa sex toys sa video chat. Talagang tinamaan ako doon. Parang ang daming nangyayari sa mga babaeng bilanggo. Sa ngayon, iyon lang talaga ang pagpipilian niya, siguro. Pero yung mga dating bilanggo na babae, kaya yun din, talagang tinamaan din ako doon. Pero sa tingin mo, kaya niyang baguhin ang lahat? Kung magsisimula siyang umayos, sumunod sa mga patakaran, pumasok sa trabaho gaya ng hinihini sa kanya, at hindi magdala ng mga ipinagbabawal, sa tingin mo ba posible niyang mabago ang lahat bago dumating ang 2037 na pagdinig ng kanyang parole board? Walang duda. Kung titingnan mo ang mga nakulong sa kasaysayan tulad na Adam Clausen, Malcolm X, at ang partner kong si Michael Santos na 25 taon nagkulong, ako naman ay 18 buwan lang. Isang mayabang at entitled na white-collar offender na akala ko mas magaling ako hanggang makulong ako. Pwede tayong maging mas mabuti sa konkretong aksyon, hindi lang sa positibong salita. Dapat magsulat sa journal. Sino ako? Ano natutunan ko? Ano gagawin kong iba? Bakit ko binasa ang isang libro at paano ito makakatulong sa akin? Paano ako makakabuo at palalagiin ang network ko? Mahalaga sa pag-usad na tanggapin niyang nakapatay siya ng 2. Hindi na magiging pareho ang mga susunod na henerasyon ng kanilang mga pamilya. Hindi ito tungkol sa kanyang paghihirap. Kapag nagsimula siyang mag-isip tungkol sa ibang tao at sa epekto niya sa iba, doon pa lang siya makakabalik sa tamang landas. Pero hindi ito mangyayari sa pamamagitan lang ng mga salita. Kailangan niyang bumuo ng dokumentadong tala sa paglipas ng panahon na kaya niyang ipagtanggol. At ano ang itsura nun? Sa susunod na 30 araw, walang anumang paglabag sa disiplina. Magsusulat ako ng bukas na liham na nagsasabing bata ako at hindi pa mature. Hinahayaan ako ng mga magulang ko. Masyado raw akong focus sa kasikatan. Ang lagi ko lang iniisip ay ang sarili ko at nakikita ko ang mga bunga ng masasamang desisyon na yon. Hinaharap ko ngayon ang posibilidad ng habang buhay na pagkakakulong. Ganito ko babaguhin ang sarili ko. At pagkatapos, gawin talaga. Pero sasabihin ko, mahirap talaga sa kulungan. Mahirap sabihin na gagawin mo ang isang bagay tapos bigla kang manghihina, madedepress ka. Hindi mo nga maisip kung kailan kalalaya, 15 taon pa ang bibilangin. Pero alam mo ba, kung makakuha siya ng parole matapos ang 15 o 20 taon, bata pa rin siya at mahaba pa ang buhay na naghihintay. Naniniwala akong may mabubuting tao gaya ng sinabi ko tungkol kina Sunny Belwani, Elizabeth Holmes at Sean Combs. Lahat tayo pwedeng maging mas mabuti, pero hindi sapat ang salita. Dapat tayong bumuo ng record. Yan lang ang paraan kung paano ko naibalik sa ayos ang buhay ko. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga asset, ebidensyan may papakita ko sa mga taong sobrang mapagduda, alam kong palaging may mga taong tatawagin siya at ang mga kagaya ko na kriminal, basura, walang kwenta. Hindi mo kailangan na lahat ay bumalik sa panig mo. Hindi mo kailangan. Pero kailangan mong palakihin ang network mo. At nagsisimula ito sa winasak at sinira ko ang mga pamilya. Nahihiya ako. Ganito ko ito aayusin at itatayo muli. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya rito kung maririnig niya ang payo mo. Salamat, Justin Paperny. Masaya akong makasama ka. Basahin ang conduct reports at case file ni Mackenzie Sharilla sa Law and Crime Plus app. Paki-check po. Iyan na para sa episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levi. Salamat sa pagsama. Magkita tayo ulit dito next time.